Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, naalaala pa ba ninyo ang isang public school teacher noon na inaresto ng National Bureau of Investigation o ang NBI dahil po sa isang social media post tungkol kay dating Pangulong Duterte? Pabiro kasi siyang nag-alok ng 50 milyong piso para sa sinumang makapapatay sa dating Pangulo. 8 araw lamang matapos ang post na yon, iniharap siya ng NBI sa media. Nakaluhod na umiyak siyang humingi ng paumanhin sa dating presidente. Gusto lang daw niyang mapansin. Hinuli siya ng kinaukulang dahil seryosong banta raw yun sa buhay ng isang nakaupong Pangulo. Ayaw ng ating gobyernong madagdagan ng problema nito dahil kasagsagan yun ng pandemya at nagkukumahog tayong maghanap ng bakuna laban sa COVID-19. Naalala niyo pa ba? Sinampahan ng kaso ang guro dahil nilabag niya ang Cybercrime Prevention Act at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Hindi roon natapos ang mga nag-post ng kanilang pabirong pag-aalok ng pabuya sa mga makakapatay kay Pangulong Duterte. Isang araw pagkatapos ng post ng public school teacher, isa namang construction worker naman ang nag-post sa Facebook. Nag-alok naman siya ng 100 milyong piso. Kinabukasan, isang taga Cebu naman ang may ganitong post din. 75 milyong piso naman daw ang ibibigay niyang pabuya. Katulad ng public school teacher, sinampahan din sila ng kasong inciting to sedition o pagbibitiw ng mga salitang sumisira o nagbabanta laban sa pamahalaan o mga opisyal nito. Pero mukhang pili lamang ang mga sinampahan, ika nga ng ating otoridad. Ang pangalawang pinakamataas na opisyal sa ating gobyerno ngayon, si Vice President Sara Duterte, ay hindi man lamang nakatikim ng paninita ng ating otoridad matapos pagbantaan ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa isang virtual press conference, sinabi ni VP Sara na may kinontrata na siyang papatay sa Pangulo. Pati na rin kina First Lady Liza Araneta at House Speaker Martin Romualdez kung siya ay papatayin. No joke, sabi mismo ni VP Sara. Sineryoso naman ito at dapat lamang ng administrasyon at tinawag na active threat ang mga sinabi ng nakaupong Vice Presidente. Sinubukang bawiin ni VP Sara ang mga binitawan niyang salita. Anya, hindi raw iyong pagbabanta sa buhay ni PBBM at ng kanyang asawa at pinsan. Expression of concern lamang daw ang kanyang sinabi dahil nakatatanggap din daw siya ng banta sa kanyang buhay. Wala raw siyang dahilan para ipapatay ang kanyang katandem noong eleksyon. Wala raw siyang mapapala. Abay, pinapaalala po sa Mateo 12:37 ang kahalagahan ng pagiging maingat sa ating pananalita. Pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Wika sa Ebanghelyo. May posisyon man tayo sa gobyerno o wala, dapat ating bantayan ang mga salitang lumalabas sa ating bibig, sa ating isip. May bigat ang mga ito. May epekto sa iba ang ating mga sasabihin. Kahit biro lamang, kailangan nating maging maingat dahil baka malagay sa alanganin ng kaligtasan ang buhay ng ating kapwa. Pero kapanalig, mas mahalagang naaalaala at naisasabuhay ito ng ating mga leader. Bakit? Dahil dapat silang magsilbing mabuting halimbawa sa kanilang mga pinamumunuan. Abay, leadership by example, ika nga sa Ingles. Nagsisimula ito sa mga salitang binibitawan nila sa harap ng publiko, lalo na sa harap ng mga bata. Dapat din silang pananagutin kapag lantaran nilang nilalabag ang batas. No one is above the law, sabi nga. Mga kapanalig, sa kanyang mensahe para sa pagdiriwang ng World Communication Day noong 2016, sinabi po ng kasalukuyang Santo Papa, Pope Francis, na may kapangyarihan ang mga salitang bumuo ng tulay na nag-uugnay sa mga tao. Dahil dito, dapat piliin nating mabuti ang mga salitang namumutawi sa ating mga labi. Dapat tayong maging responsable sa ating mga sasabihin at
pananagutan ang epekto ng mga ito, karaniwang mamamayan man tayo o pinuno ng ating bansa. Ang salita po ay makapangyarihan tulad sa Biblia. No, ito po ay naghihimala at mayroong epekto. Some words are not only descriptive, it is creative. Kaya't mag-ingat po tayo ng pananalita sapagkat diyan nakikilala ang pagkatao ng isang tao. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C. Pascual. Veritas Editorial.